Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. God is good. And all the time. Amen. Palakpakan po natin na ating Panginoon sa kabutihan niya po sa ating buhay. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po lahat ay manalangin at dumulog po tayo sa ating Diyos. Heavenly Father God, we praise you and we glorify your name sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagising po sa bawat isa, sa panibagong buhay, at sa paghinga ng aming mga puso, O Lord. Maraming salamat for your grace, for your mercy. They're always new every waking day of our lives. Thank you, Lord. At sa umagang ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba at inaamin po namin sa aming mga sarili na kami po ay mga makasalanan. Lord, sa mga nagdaang araw, mga nagdaang linggo na hindi po kami nakahingi ng tawad sa iyo, O Lord, patawarin niyo po ang bawat isa sa aming mga kahinaan. Sa lahat po ng aming mga nasabi, naisip, nagawa, nalakaran, mga naging maling motibo ng aming puso't isipan, mga kayabangan, mga hindi pagpapatawad, pagkagalit sa aming kapwa at pagkagalit sa aming sarili, O Lord. Father God, forgive us from all these sins at nawa ang banal na dugo ni Jesus ang luminis sa aming mga puso upang maging karapat-dapat kami sa paglapit namin sa iyo sa umagang ito. Bago kami magbigay ng mga papurit pagsamba, pagkalinisin na nga po kami ng iyong banal na dugo. And Lord, we thank you sa lahat po ng mga pagpapalang pinagkaloob niyo sa aming buhay, sa pang-araw-araw na aming pangangailangan. Thank you, Lord, for your grace, for your blessings, for the provisions and favors na pinagkakaloob mo, sa pag-iingat, O Lord, sa aming pag-alis, sa aming tahanan, ang pag-iingat din po sa aming mga mahal sa buhay. Hallelujah! Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihang loob. At nawa, Panginoon, we also pray sa lahat po ng mga nandito sa banal mong templo at sa mga darating pa. We pray, Father God, na maibigay namin ang tama at wasto na papuri sa iyo, na wala maging hadlang sa aming pagsamba sa umagang ito. Dalangin namin, O Lord, ang mga tatayo sa harapan. May you bless them, O Lord. May you empower them and encourage them, Father, that you are our Lord and Savior, na kayo po ang dapat maitaas, kayo po ang dapat mapapurihan sa banal na lugar na ito. At higit sa lahat, Panginoon, sa aming buhay. We also pray, Father God, sa aming pastor na magbibigay ng mensahe sa umagang ito. May you give him, Lord, the knowledge and the wisdom na nagmumula sa iyo. Na sa lahat po ng kanyang sasabihin, may it be seasoned with salt and grace, mga kapangyarihang salita na nagmumula sa iyo that will help us, O God, na sa aming lakad, in our walk with faith to you, O Lord, ma-encourage kami, ma-inspire kami, bamigyan kami ng guidance, O God, na magawa po namin ito sa aming mga buhay. Gaya nga po ng sinabi ni Paul na we have walked the faith, we have finished the race, and we will be receiving the prize from you, O Lord Jesus Christ. At sa lahat naman po ng humihingi ng panalangin, ng kagalingan, we ask, Lord God, in the name of our Lord Jesus Christ, the greatest healer, O God, kayo po ang manggagamot, kayo po ang dakilang doktor sa lahat po ng may karamdaman sa umagang ito at nagnanais ng physical healing, O God, may you grant them, O Father, and also, Lord God, ang healing po ng aming mga spiritual. At sa lahat din po ng humihingi ng mga kanilang pangailangan and provisions, you are our Jehovah Jireh, the great provider. Alam namin, Panginoon, na hindi niyo po kami pagkukulangan, hindi niyo po kami pababayaan sa bawat sandali ng aming buhay. Kaya naman, Ama, sa umagang ito, kami po ay magpupurit, magpapasalamat, itataas ang pangalan ng aming Diyos, our banner, Jesus Christ. Sa inyo po lahat, ang papurit pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning po sa ating Panginoon. Bago po tayo magpunta, batiin po natin ang ating katabi ng isang mapagpalang umaga. Sige po, batiin po natin ang ating mga katabi. At tayo po ay ngumiti
Hallelujah. Bago po tayo magsimula, tayo po ay pumalakpak at ibigay natin na mataas sa papuri sa ating Panginoon. Isang Diyos ang ating sasambahin ngayong araw, pupurihin at dadakilain. Hallelujah. Ikaw lang aming pupurihin. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Amen. Yan ay si Jesus. Walang ibang makahigit sa'yo, O Diyos. Sa puso ay tanging ikaw, pupurihin ko. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Panginoon, kami ay susunod. Kami ay susunod sa tawag mo, O Diyos. Sa lahat ng dako ihahayag ang kabutihan mo. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw. Tanging ikaw ang aawitan, walang ibang papupurihan. Sa puso ay nag-iisa lamang. Walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, Iyan ay si walang Jesus. ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Tanging ikaw. Tanging ikaw, Panginoon. Tanging ikaw. Tanging ikaw, Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang papuri ay sa Diyos lamang. Hallelujah. Sa Diyos, ang papuri sa Diyos, ang papuri sa Diyos, ang papuri Sa Diyos ang papuri. sa Diyos, ang papuri sa Diyos, ang papuri sa Diyos, ang papuri. Papuri! Amen. Pwede po pa tayong lumundag at sumayaw para sa ating Panginoon. Karapat-dapat na purihin at sambahin, luwalhatiin, dakilain ang Panginoon natin, ang Panginoon natin. Sabihin natin, Hallelujah! 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 Amen! Sa Diyos ang papuri
sa Diyos, ang papuri sa Diyos, ang papuri. Papuri sa Diyos! Sa Diyos, ang papuri sa Diyos, ang papuri sa Diyos, ang papuri. Papuri! Ating inaalay. Iniaalay, pasasalamat na walang humpay. Pagkat kanyang biniyayaan. Pagkat biniyayaan ng kaligtasan at tagumpay. Sabay-sabay nating sabihin, Hallelujah! 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 Amen! Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang papuri! Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Papuri. Karapat dapat na purihin, karapat dapat sambahin, dakila mong pangalan, Panginoon. Purihin ka, purihin ka, walang ibang pupurihin, walang ibang pupurihin. Sabihin natin, walang ibang pupurihin. Walang ibang pupuri. Yan ay si Jesus. Walang ibang pupuri. Ikaw lang ang pupurihin. Ikaw lang ang pupurihin. Hallelujah! Ikaw lang ang pupurihin. Tanging ikaw, tanging ikaw, tanging ikaw. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Amen! Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Papuri, papuri sa Diyos, ang papuri sa Diyos, ang papuri. Sabihin natin, papuri. Papuri. Oh, oh, oh. Isigaw po natin, sa Diyos ang papuri. Amen! Hallelujah! Napakasarap pong umawit at magpuri sa ating Panginoon, lalo na pagkapiling po natin siya. Gawin po natin panalangin ang susunod na awiting ito. Panalangin natin na samahan tayo ng banal na Espiritu. Hallelujah. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hanapin pa, wala
kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo, Mula sa'yo. kaligayahan na kamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Itaas natin ang ating mga tinig sa Panginoon. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Minsan pa tayo'y umawit, wala nang hahanapin pa. Oh yes, oh Lord, ikaw lamang, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling ko, kaya ang naisin, kaya ang naisin ng puso ko sa piling ko. Minsan pa kaya ang naisin, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Hallelujah. Panginoon, ano man po ang aming pinagdaraanan, tanging ang salita mo ang aming aasahan, mga pangako mo ang aming pangahawakan. Hallelujah. We praise you, Jesus. Tanging pangako mo, Panginoon, ang aming pangahawakan. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailan pa man aking kapayapaan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan o baba.
pababayaan man, pangako nyo'y aking panghahawakan. Lord, sabihin natin, Panginoon, kami lumalapit. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailan pa man aking kapayapaan. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo ang tanging kong sandigan. Pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Amen. Pangako nyo ang tangi kong sandigan. Pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Amen. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo. Ikaw, kapatid, na merong karamdaman sa mga oras na ito, isa lamang ang ating panghahawakan ng kanyang pangako. Lapit, isuko natin sa Panginoon kung anumang karamdaman niya, kung anumang sakit siya. Pagkat meron tayong Diyos na nagpapagaling. Our Jehovah Rapha, God the Healer. Ilapit natin sa Panginoon ang ating karamdaman. At ikaw, kapatid, na nangangailangang pinansyal, pambayad ng tuition fee ng iyong mga anak, pang-araw-araw na gastos, pambayad ng mga bills, ilapit natin sa Panginoon yan. Meron tayong Panginoon, nagpro-provide, Jehovah Jireh, the great provider. Lahat po ng ating dalahin sa buhay, itaas natin sa Panginoon, pagkat ang kanyang mga salita ay laging maaasahan. Ang kanyang pangako, ang ating panghahawakan. Hallelujah, hallelujah. Huwag kang mag-alala, kapatid. Ang Diyos ay lagi nating kasama. Yan ang Jehovah Shammah. Emmanuel, God is with us. Kaya huwag kang mangangamba, Panginoon. Huwag kang mangangamba. Kasama natin ang Diyos. Sabihin natin, pangako. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo ang tanging kong sandigan. Pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo aking panghahawakan. Yes, Lord. Pangako ang tanging kong sandigan. Pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo'y tapat, pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan man.
Pangako nyo'y aking mga hawakan. Pangako nyo'y aking mga hawakan. Pangako nyo'y aking mga hawakan. Hallelujah, Lord, we praise you, Jesus. Sige po, ibigay po natin ang mataas na papuring palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Ang sabi ko po ay palakpakan ang Panginoon. We praise you, Jesus. We praise you. Amen. Napakasarap pong magpuri sa ating Diyos. At para po sa pakikinig ng salita na ibibigay po ng ating pastor, may we put our phones in mute or silent mode para wala po tayong distractions. At sa mga bata naman po, meron po kayong Sunday school sa ating conference room. Tinatawagan ko na po si Pastor Archie for the message. Purihin po ang Diyos. Praise God. Sige ho, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kung nasubaybayan niyo po yung ating nakaraan na Bible studies, palagi po nating pinag-aaralan ang may kinalaman po sa pagiging masigasig, sa pagiging masipag, sa pagiging matyaga, at noong nakaraan nga po na Wednesday, tinalakay po natin yung pong pagiging mapagpunyagi. Iisa lang hong salita yan, yung masipag, yung pong sigasig, yung mapagpunyagi. At pinakita po natin doon sa pamagitan ng aral ng Banal na Espiritu, na kahit tayo ay simple o ordinaryong tao, gaya nung 5 na atin pong binigyan ng emphasis, katulad noong pong babaeng dinudugo, very minimal lang ho yung pagkakatukoy sa kanya sa Biblia. At kasama rin po, of course, yung pong magnanakaw na kasama po ni Jesus. Pag tinignan nyo po yung kanila pong background, walang masyadong sinabi po sa kanila. Pero isa po ang natitiyak ko, ang mga tao po na ito ay niligtas ni Kristo sa pamagitan ng kanyang habag at sa pamagitan ng kanyang banal na grasya. Kaya naman po ngayon, pinagpapatuloy po natin, I hope na sinusubaybayan po natin, kasi parang chain po yan, magkakakonekta po yan. Pagka hindi natin nasubaybayan po yung isa, medyo magja-jump tayo ng kaunti po. Parang lesson 1, lesson 2, lesson 3 po natin. Doon po sa tema natin, in the last quarter, na pinamagatan po nating sigasig. Napakahalaga po ng pagiging masigasig natin. At marami po sa ating mga Kristiyano ngayon, nawawala na ho yung pagiging vigilant natin. Yung tinatawag po natin na maging observant po tayo, na tinatawag po natin ang isang mananampalataya ay kinakailangang maging mapagmatsyag. Ayan. Ano ba yung ibig sabihin po ng mapagmatsyag? Kaya po ako, mga kapatid, sineshare ko palagi po sa inyo. Makinig po kayo sa mga nagpapalakas po ng atin pong self-improvement. Okay po yan. Sa mga personality development. Pero kung naninindigan po ako sa church na ito, wala akong tinatawag na personal coach. Wala po akong nakita sa Bible na personal coach. Ang tawag ko sa Biblia, pastor, guro, ebanghelista, mangangaral. Pero wala po ngayon na kathana lang po ng tao yan na gawin po na sa church namin, we have our personal coach. At yung coach po na yan, tuturuan ka kung paano po maging maganda yung personalidad mo. Wala akong masama roon na maging palangiti ho tayo, na tayo ho mga kapatid ho, magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. But that is not the meaning of the gospel of the Word of God. Hindi po yan ang kahulugan ng salita ng Diyos. Hindi ko sinasabing masama po na magkaroon ng self-improvement. Maganda ho yun. Pero dapat ho, ang isang mananampalataya, nagtuturo ng kabuuan na aral ng Diyos, lalong-lalo na yung pagiging mapagmatsyag natin. Alam niyo po yung kalaban ngayon, if you are not aware, and if you do not possess the Holy Spirit of God, hindi mo malalaman kumikilos yung kalaban mo sa buhay mo that you are not even aware of.
Tignan niyo po yung mundo natin ngayon, ano ho? Alam niyo yung mundo natin ngayon, nung create ho ang social media, lalong-lalo na ang Facebook, napakaganda ho ng layunin yan. Kaya nga ho tinawag na Facebook yan eh, para magkaroon ng connection, para magkaroon po tayo ng pagkakakilanlan, kasi meron ngang mukha, ano ho? At parang aklat ho yan, na lahat yan magkakakonekta. That is the great plan of building up social media. Pero anong ginawa ho ng dyablo? Maging matalino ho tayo. Pakinggan ho natin ang lahat ng mga aral at makikita nyo po, prinomote niya ang pagiging mapagmataas ng tao. Prinomote niya yung tinatawag nating egoistic, narcissistic, ano ho? Na ang nais ng tao'y mapansin palagi, na ang nais ng tao'y makilala palagi, na ang nais ng tao po, yung dami ng likes mo, yung dami ng heart mo, ang magdedetermine ng kasikatan mo, even in the social media. Kaya ako po'y nabe-bless sa mga kapatid po na walang social media na ganyan. O kung meron lang picture lang ho nila. No, ho. Minsan tinanong ko po yung wife ko, ba't hindi ka naglalagay ng ganyan? Kasi pag maglalagay ka ng ganyan, makikilala ka na kagad. Pag may nag-research sa'yo, ano yung mga pinupuntahan mo, ano yung mga pinopost mo, ano yung mga nilalagay mo. Tignan nyo po, maging matalino po tayo. Hindi masama ang layunin ng social media. Pero pag magiging mapagmatsyag kayo, baka ho yung dinidevelop na sa atin ang kalaban dyan, ipakita na ho sa maraming tao, yung pong gusto natin na tayo ho ay kilalanin, maging sentro po, at mapuri ng maraming mga tao. Kasi ang hirap po diyan, lalo na na di ho masama po, maglagay po kayo ng achievements nyo doon. But, be ready always, na hindi ho lahat ng tao matutuwa sa inyo. Pag may nag-comment ho na isa doon, mayabang ka, tanggapin nyo po yun. Bakit ho? Opinion po niya yon. Huwag niyong buburahin. Naglagay ka po para hindi ka masasaktan huwag kayong maglalagay. At sa 1,000,000 tao, kung may 900,000 po na nagkagusto sa inyo roon, may 100,000 hong maiinggit, maaasar, at minsan nagiging palitan ng mga masasakit, mga maaanghang po, na mga pananalita. Bakit Hindi tayo mapagmatsyag sa ginagawa ng dyablo. Nung kabataan natin, hindi po ito yung yung fallacy of the golden age, pero mapapansin niyo po, nung mga maliliit pa tayo, lalo na yung mga 50s na rito, wala masyadong matataba sa atin, wala pong obese nung time na yon. Kasi nakikita niyo po, pati sa pagkain, ang mga magulang palo abot natin nung araw pag hindi tayo kumakain ng gulay. Pagka sa bandang hapon, may siesta, pinatutulog po. Naalala ko dati, alas 9 pa lang, alas 7 pa lang, tulog na po kami. Pero yung distortion na ginagawa ng kalaban ngayon, kung hindi po tayo magiging mapagmatsyag, sa kinakain pa lang ng kabataan ngayon, maaga po silang mamamatay. Amen po ba yon? Kasi yung mga kinakain po ngayon, puro instant. Instant coffee, instant noodles, instant sopas, pati kamatayan mo, instant. Kasi lahat po ng kaparaanan ng dyablo, pag hindi kayo mapagmatsyag, kumikilos yan ng konti-konti. Mapapansin nyo po yun. Naalala nyo po dati, luksong tinik, tayo po ay nagpapatintero. Sino marunong dito ng Chinese garter? Di ba Nagsa-Chinese garter tayo ngayon. Pero nalulungkot ako ngayon, sa mga kabataan ngayon, wala na ako nakikitang nagsa-Chinese garter Ano pong karamihan ng diversyon ng mga kabataan ngayon? Mobile Legend. Yan, puro computer. Kaya na-exercise sa kabataan, eto na lang, At saka alam niyo may findings ngayon, yung pong kakalaro ng ganun po, nagpo-promote po ng Alzheimer's po yan, kapatid. Kasi hindi na-challenge masyado po yung isip ng tao Kung gusto niyo po na hindi kayo ma-Alzheimer's, yung mga laro natin nung araw, dama, chess. O sharp yung memory niyo po. Pero, sabi nga natin, we are on the last days. Kaya may paanyaya maging handa, maging matatag, maging matsyag, maging mapagmahal po tayo sa mga huling araw. Gaya ng sinasabi po ni Pablo dito po sa unang Korinto 16:13 patuloy, sabi po ng 1 Corinthians chapter 16 dito po sa verse na ito, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. We are on the last days. Maraming mga churches ngayon hindi tinuturo ang eschatology. Pastor, ano yung eschatology? Christology, pinag-aaralan natin yan. Ano po ang nature ni Kristo?
Kaya marami po ngayong mga kulto, ang pagkakakilala nila kay Kristo po, tao lang. Nako, maiimpyerno kayo nun, kapatid. Because you do not have the proper Christological, theological background in the Bible. Hindi nyo po alam eh. Bakit ho? Hindi ho tao si Kristo. Diyos po siya na nagkatawang tao. Kaya kahit malaki yung church ninyo, marami tayong makakaaway ho, marami nakikinig po. Talaga pong mapapahama kayo pag hindi nyo po tinalikuran yung faith na yan. Pag-aralan ninyo talaga ho ang Biblia. Meron ho ba naman tao, sabi po ni Kristo, ano ho, Lazaro, bumangon ka. Ano nangyari sa patay? China-challenge ko po lahat ng doktor ngayon, hindi na ako maniniwala sa Diyos pag naka-imbento kayo ng gamot na ang tao'y hindi na mamamatay. Ako po yung isang aalis na talaga. Pero hanggang sa katapusan po, I am assured, kasi nakalagay sa Bible, nakatakda na ho sa tao ng mamatay ng... Pag sinabi ng Diyos yun, mababali ba yun o hindi? Hindi ho pwedeng mangyari na ang tao'y makadiscovery po ng kaparaanan para hindi siya mamatay. Pag ang Diyos ang nagsalita, 100% mangyayari. Nakatakda po sa tao na siya'y mamatay ng minsan. At pagkatas ng kanyang kamatayan, haharap na tayo sa Diyos, may paghuhukom. Tumatayo yung balahibo ko kasi totoo po yung mga salita na yun eh. At pastor, nagbitaw ka ng salita. Pag may naka-imbento ng gamot na hindi na mamamatay ang tao, ikaw ang unang-unang aalis sa pananampalataya mo sa Kristyanismo. Alam niyo kung bakit ako 100% sure, hindi ho matutupad yan. Kasi talagang mamamatay ang tao. Ang Diyos nagsabi ho nun eh. Tao ho ba yung nagsabi nun? Lazaro, bumangon ka. At yung patay ay muling nabuhay. Diyos lang ang nakakabuhay ng patay. Minsan sana ho yung mga nananampalataya sa ganyan, buksan niyo po yung isip ninyo. Buksan ninyo po. Minsan ho, kahit hindi nakalagay letra por letra, makikita mo yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ni Kristo. Amen? Kaya ho may sinasabi po rito, kailangan handa tayo. Kailangan matatag tayo. Kailangan ho matapang tayo. Kailangan ho matibay tayo. Kailangan ho mapagmahal tayo. Yan po yung isang Kristiyanong mapagmatsyag. Unang-una ho mga kapatid, tignan ho natin. Tinuturo po sa isang Kristiyano na tayo po ay maging handa at matatag. Pwede nga ho ba nating sabihin handa at matatag? Sabi ng unang Korinto 16:13, maging handa kayo at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. Naalala ko tuloy, kasi naglipa na akong espiritu po ngayon talaga ng dyablo. Kung hindi po kayo aware, tignan nyo po, pati ho, napapansin ko, ako po'y guro. Ang dami pong mga estudyante ko ngayong galit ho sa bansang Israel. Ang Israel daw ho pumapatay ng tao, ang Israel daw ho ang gumagawa ho ng karahasan. Pero tignan ninyo sa kasaysayan ho mga kapatid, kung sino po ang nauuna, kung sino po ang gumagawa ng mga karahasan, at ang bansang yan ay pinili ng Diyos. Alam nyo mga kapatid, hindi po ito masasabi natin, pastor, lang yan coincidence. Isang bansa ho na palagi hong gustong-gustong durugin ng Israel po. Ito pong Islamic Republic of Iran. Galit na galit po ang Iran dyan Kaya nga recently ho, sila po yung nagpaulan ho ng maraming bomba. Pero alam nyo ho ba, mga ilang buwan na ho yung nakakaraan sumakay ho yung presidente niyan sa eroplano, sa helicopter ho, yung helicopter bumagsak. Sabi ko nga sa Panginoong Diyos, Panginoon, siguro ang kamay mo'y kumikilos talaga. Siyempre marami ho magagalit, pati ho pagka napakinggan ho ng mga estudyante ko marami po akong estudyante kampi po sa kalaban ng Israel. Bakit ho? Sinabi po yan ng Biblia ho In the book of 1 Peter chapter 5 verse 8, sabi po ng unang Pedro 5:8 mga kapatid. Kaya nga tayo'y maging mapagmatsyag at maging mga handa, sapagkat alam ninyo ang kalaban ninyo, ang dyablo ay parang leon na umaatungal. Humahanap siya ng kanyang masisila, humahanap siya ng kanyang malalapa. So we have to be alert, we have to be sober-minded, because your enemy, the devil, is like a roaring lion. He is waiting for someone po, to devour. Nag-aantay siya ng kanyang masisila, nag-aantay siya ng kanyang makakain. Kaya nga ho ngayon, we are so much aware sa pinanonood,
Tingnan nyo mabuting pagkilos ng kalaban ngayon. Tignan nyo mga kapatid, ang tao ho ngayon, instead na nananalangin sa Diyos, kayo makakapagpatotoo nito. Marami sa mga tao ngayon babad sa social media. How much do you give for your prayer life? 5 minutes, Pastor. Ilan ho ang sa social media? 8 oras po. I-weigh ninyo. Kalooban ba ng Diyos po yon? Alam niyo po kasi ang social media, maganda po yan pagka po tayo nagkakakilakilalan. Magandang social media kasi dyan tayo nananalangin sa pamagitan po ng messenger. Kami po'y nag-uusap mag-asawa sa pamagitan ho ng Viber. Pero kapatid, ang social media rin ang ginagawa ng kalaban, unang-una, lalo na mga Christians tayo. Hindi ko na kayo dederetsahin, matatanda na kayo at alam nyo po ang sinasabi ng Biblia o hindi. Pero do not allow your social media to be a venue po, unang-una ng kahalayan. Kung anong pinopost mo, ikaw yon, kapatid. Kaya pastor, gustong-gusto ko magpopopost doon ng mga mahahalay na mga picture po. Mga kapatid, hindi ako nagagalit sa inyo ngayon. Nakahabag po ako sa inyo kung ganyan ang ginagawa ninyo. Kasi Jesus Christ will come like a thief in the night. Biglaan po yon. Maaari pong ako'y nagpipreach ngayon. At ang lagi ko nilalagay sa puso ko, 2 Korinto 13:5. Suriin ninyo ang inyong sarili, tignan ninyo ang inyong sarili kung kayo po'y nasa pananampalataya. Kasi pwede po ako nagpipreach dito, dumating po si Kristo, naiwan ako, kayo lahat, nakakuha at nadagit. Irreversible po yon, kapatid. Kaya po, ang hinihiling ko sa Lord, every time I preach, i-preach po yung katotohanan. At hinihiling ko din sa Panginoon, dumating ang pagkakataon, halimbawa, even to the point na may makipagtalastasan po, may makiharap po, kaya po talagang nagpe-prepare din ako. Ay hindi po uurong ang church na ito, lalo na't katotohanan po ang pinangahawakan natin. Ako, maniniwala at paninindigan ko po, si Kristo po ay Diyos at siya po'y nagkatawang tao. Pero Diyos po si Kristo, kapatid. Pastor, kaya mo ba debatihin po yon? Sa habagat awa ho ng Diyos, binigyan po tayo ng kaunawaan sa Bible po eh. At nanggaling po ako dyan sa maling pananampalataya na yan nung araw po. Kaya alam ko po, sabi ko, nangihinayang po ako. Kaya ang sabi ng Biblia dito, maging handa po tayo. Ano po yung mga dapat nating paghandaan? Sabi po dito, mga kapatid, na sa 2 Timoteo 3:1-5, tignan nyo po mabuti, buksan nyo po yung Bibles ninyo. Sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 1-5, dapat mong malaman, mapagmatsyag tayo, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. This is the most chaotic period in the history of mankind. Pinaka magulong panahon. Alam niyo, kung nakatira lang ho kayo sa Israel ho doon, yung mga apartment ho doon, nagtatakbuhan yung mga tao, nagbabagsakan yung bomba, hindi ho ba magulo ho yun? Na ngayon lang ho, nakatambay lang kayo, halimbawa ho, may bigla na lang babaril sa iyo. Hindi ho ba? Nakatambay ka lang, may babaril sa iyo. Isa pong lugar na kung saan naglipa na ho ang mga kaaway ng Diyos, yung Amerika. Kaya wag niyo pong nasain na, Pastor, that is the land flowing with milk and honey. Alis na ako sa Pilipinas para ako magkaroon po ng green card. Marami pong namamatay sa US ngayon. Sa mga eskwelahan ho doon, papasukin na lang po ng mga tao po na ito po'y nasira na lang yung ulo, mga estudyante po, may dalang mga baril. Pagpapapatayin po yung mga kapwa estudyante po nila. Alam niyo po yung Columbine Massacre, Kaya hindi nakatitiyak yung mga tao doon. Kumakain ka lang sa restaurant, may nagwala, may pinasukan ng dyablo sa isip. Nagbababaril po, kapatid, palagi ninyong mababalitaan yan sa Amerika. Pero hindi lang sa Amerika yan, kapatid. Ang sabi po dito sa Biblia, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili. Tignan niyo po yung Facebook. Tignan niyo po ang Instagram. Ano bang tinuturo po niyan? Dapat makipag-socialize po tayo. Pero ang tao ho ngayon, ang nakikita natin, paano siya maitatanyag, paano makakaroon ng maraming likes, paano magkakaroon ng maraming heart po sa kanya, at paano po magko-comment sa kanya. Tapos pagka tayo kinomenta ng negatibo, galit na galit tayo.
Ano pong ibig nating sabihin? Kasi po sa mga huling araw, ang tao po'y nagiging makasarili talaga. Ano pa ang sabi dito? Magiging maibigin sa salapi. The love of money is the root of all evil. Akala natin hindi masama ang mundo, no ho? Alam niyo, sabi ng isang estudyante ko, "Sir, gusto niyo pong makakita ho ng talaga pong mga demonic ho talaga, pero hindi ko ina-advise sa inyo dahil yun po'y talagang hindi magaganda." Ang internet ho, may tinatawag sila na dark web. Diyan po sa loob ng dark web na yan, doon yung makikita ho ang bentahan ho ng laman. Bata binibenta ho para ho sa mga pedophile. Nandoon ho. Ganong karumi ho mundo ngayon. Nandiyan ho ang drugs binibenta harap-harapan kasi sa dark web na yan, hindi ka po maa-identify ng FBI, hindi ka po maa-identify ng kahit na sino na tao. Sabi ng estudyante ko, ngayon na ako nakarinig ng gano'n, hindi pa nga ako nakakakita. Meron dun ho, pastor, para ho sa mga sadista. Magbabayad ka po, yung mga pets po, no? Yung mga tuta, aapakan. Sumasambulat ho yung laman loob. Magbabayad ka lang ng $100 para mapanood mo. Sino pong tao nasa tamang kaisipan po ang gagawa ng ganyan kung hindi po malademonyo po yan na mga gawain. Ang dami ho niyan sa internet. Ngayon ho mga kapatid, kaya ho may mga anak dito no ho, naglipa na ho demonyo. Kung meron ho kayong kinakasama na lalaki, hindi kayo nakakatiyak diyan, hindi naman ninyong asawa, huwag ninyong iiwan yung mga dalaga ninyong anak, mga bata po, sa presensya ng mga kinakasama ninyo. Marami po ngayon na didemonyo, ginagalaw ho, pati po yung kanilang mga anak. Ganun ho, kabalasubas yung mundo natin ngayon. Pastor, ikaw lang nagsasabi niyan. Hindi ho, kasi binibigyan tayo ng insight ng Lord. Sineshare ko rin po sa inyo para bumukas po yung kalooban ninyo. Baka mamaya ho, tiwalang-tiwala kayo sa kinakasama ninyo, tapos yung pala'y ginagahasa na yung anak ninyo. Nangyayari ho ba yun? Naku, napakadaming kaso ngayon yan. Kasi naglipa na ho, ang sabi po ng Bible, ano ho? Ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi. Kaya may drugs ngayon dahil sa salapi. Kaya nga ho ngayon, mga kapatid, ano ho, may mga kidnap o ransom dahil sa pag-ibig sa salapi. Ang tao'y magiging palalo, mapagmataas, mapagsamantala, swail sa magulang. This will be the worst days. Alam nyo ngayon, mag-comment ka lang ho. Halimbawa sa mga estudyante ko, no, sabihin nyo po sa kanila, masama yung salitang pride, kasi nga yung pride pagmamataas. Akala nila kaaway nyo na po sila eh. Kasi may samahan po sila, Pride Philippines po, no, na we are proud. Bakit ho? Ginagalang na yung preference namin. Mahal natin yung mga taong gano'n, no? Hindi ho tayo. Actually, may mga kapatid ho tayo, welcome naman dito sa loob ng church. Hindi ho tinitiwalag, o kaya minsan nga ho, hindi naman napagsasabihan. Pero mananatili yung aral ng Diyos. Hindi ho po pwede yun na i-curtail po ninyo. Alam niyo po yung bagong bill ngayon, yung SOGI bill, ano ho? Hindi na pwedeng magsalita ang pastor sa harapan na sasabihin natin masama po ang makipagtalik sa kapwa babae, masama po magtalik sa kapwa lalaki. Pag narinig ho yun ng isa pong member na na-offend, poposasa na po ako. Ako po yung nagpapasalamat, meron pa rin pong mga Kristiyano po sa loob po ng House of Representatives, may mga Kristiyano pa rin po sa Senado natin na hanggang ngayon hinaharang pa rin po yung bill na yan. Pero aware ho ba kayo noon? O baka talagang bukas na yung isip nyo dyan, na okay lang yun, pastor. Gusto nila yun eh. Hindi kapatid, we should feel compassion kasi po, minsan lang mabuhay ang tao at pag yan nagpatuloy ka, ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 6 verse 9 patuloy po, talagang walang hahantungan po kundi dagat-dagatang apoy. Kaya nga sabi, maging handa kayo at maging matatag kayo. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag. Minsan po, nakakita po ako ng link na may nagpadala sa email ko. Akala ko naman kung ano yung link. Pagbukas kong gano'n, yung mga pinupugutan ng ulo, meron po pala mga video na gano'n. Nakasaksi na ho kayo ng gano'n. Meron po palang gano'n. Live. Pinupugutan. Meron ho pala yung talagang pinaka-worst, especially among the mafia and the criminal world.
Gano'ng kasama ang tao ngayon? Naka-witness na po ako, napanood ko po, no? Pero hindi ko nire-recommenda sa inyo kasi may spirit ng violence Magkakamag-anak ho yan, yung mga pornography, yung mga violence ng ganyan, pinupugutan ng ulo, wag nyo pong papanoorin ng mga anak ninyo, may espiritu po yan siguro pinakita sa akin ng Lord, biro nyo po sa drug world pala iisa-isahin yung kuko mo, iisa-isang ipa-plies po yung ngipin ninyo, kapatid. Gawa ho ba yan ng isang taong matino? Gawa ho ba yan ng isang taong may pag-ibig sa kapwa? Bakit nyo nasabi yun, Pastor? Halos maduwal po ako, napanood ko talaga Nagmamakaawa po. Ano po yung pinag-aawayan nila? Nag 1, 2, 3 siya sa drugs. Sinama pati anak, sinama pati asawa. Kaya yung mga naririto, gusto nyo mag-involve sa drugs? Pag nag-involve po kayo sa drugs, wag na kayong umalis dyan, kapatid. Papatayin kayo talaga dyan. Pinakamaganda lumayo kayo sa drugs. Amen po ba? Kasi masama yung mundo natin. Kailangan handa tayo. Kailangan magpakatatag tayo. We are not living on a bed of roses na, Pastor, hindi naman namin mararanasan yan. Sabi nga ni Joy Tanchi, anak siya ni Pastor Tanchi at the age of 14 po. Yung pinaka-worst na ma-experience mo sa buhay mo. As anak ka ng pastor, napakayaman ninyo, pinagyaman kayo ni Lord, Ang tatay niya nagpaalam, hinalikan po yung kanyang anak. Umalis po, nag-Bible studies, kumatok po yung 10 armadong lalaki, mga akyat bahay pinasok siya, nirape po siya sa lahat ng kwarto po nila, dumating pa yung 2 kaibigan niya na dalaga, sinama rin sa pagre-rape. Now God is preparing something good for the family. Kasi itataas pala yung buong pamilya nila Pero binigyan ng challenge ng Panginoong Diyos. Binigyan po ng Panginoong Diyos ng pagsubok na mabigat. Kaya huwag natin sasabihin, Pastor, hindi namin mararanasan yan. Walang pagsubok na hindi naranasan ng kahit na sino man. Lahat po tayo pare-pareho ang pagsubok na mararanasan po natin. Kaya hindi natin pwedeng sabihin po na hindi darating sa atin, kaya nga tinuturuan tayong magpakatatag. Sana magmamatsyag tayo. Tingnan natin. Saan kumikilos ang kalaban sa buhay natin? If it is in social media, kapatid, let us be aware. Hindi masamang mag-upload. Pero kung nakikipag-away na po kayo, may pinariringgan na po kayo, nasasaktan na po kayo, at ubos ang oras ninyo, 8 hanggang 10 oras po sa pagtingin lang niyan, nakaka-addict yan, sabi ng estudyante ko. Bakit May mapapanood ka lang na isang reels po, sunod na yan. Ang tanong natin, pagkilos ba ng kalaban yon? Opo, kung makain ng time yun Napakahalaga po ng panahon. At kung kakainin po ng kalaban yan, ayun po, pinapakita lang sa ating maging mapagmatsyag po tayo. Pangalawa, tignan nyo pong mabuti. Dapat ang mananampalataya ay matapang. Matibay siya. Maninindigan kayo. Bilang pastor po ng church na ito, pag may pumasok dito at sinabi po sa atin, si Kristo'y tao lang, titindigan ko yun, kapatid, hanggang mamatay po ako. Kailangan prepared ka sa Bible, kailangan matapang ka. Ay, hindi kayo mananalo doon, pastor. Hindi sa mananalo o hindi. Pag hawak mo yung katotohanan, kahit matalo ka pa, kapatid, ikaw pa rin ang panalo sa mata ng Diyos. Kasi we hold on to the truth. Parang hindi ko naman kayang tanggapin yon. Pinabayaan ko lang yung kapatid, na, Pastor, babalik na lang ako sa dating pananampalataya ko. Kaya hindi tayo humihinto po, hindi tayo tumitigil, maski sa preaching po natin, maski sa Bible studies natin, si Jesus lamang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. There is one mediator between God and man, and that is no other than the Lord Jesus Christ. Paano po yung nanay niya? Sa Quezon City po ngayon, activity sa school namin ngayon yan. Piyesta po ng tinatawag na Lanabal. Alam niyo po yung Lanabal, Yung pinakamatandang imahin po yan ni Birheng Maria. Stand ng Peace of Harvest po, si Birheng Maria po ay example ng lahat ng kababaihan. Pero sa pag-aaral ko, siya po'y patay ngayon.
Si Maria po, katulad ng Biblia, nakatakdang namatay siya nung araw, haharap ba siya sa paghuhukom? Haharap siya. But of course, naniniwala ko, ligtas siya. Can we say amen? Ligtas po yun. Napakababa ng kalooban niya. Pinakita niya po yung isang tunay na pagiging Kristiyanong babae. Pero tatanungin ko kayo, eto ho, diretsahan na, pwede kong ikatanggal sa trabaho o ito. May mga nakikinig po sa akin ngayon. Nadidinig niya ho yung panalangin natin ngayon. Totoo lang ho tayo ha. May isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Nakalagay po sa unang Timoteo. Nadidinig niya ho yung prayers natin? Hindi. Yung mga pinapanalangin niyo po na hindi nakatanggap kay Kristo, malilipat ho ba sa langit? Patay na siya no? Lord, ilipat niyo po siya mula po sa purgatorio papunta sa langit. Maililipat ho? Hindi ho. Ang una sa lahat, may purgatorio po ba sa Biblia? Wala. At klarong-klaro ho, between the rich man and Lazarus, may nakaharang po na malaking bangin. Kaya yung napaparoon, hindi na mapaparini. Ang napaparini, hindi na mapaparoon. Kaya nga sabi ho ng mayaman Amang Abraham, kahit ho yung pinakadulong daliri lang, uhaw na uhaw po ako rito. Pwede naman palang ipanalangin ho yun para malipat sa langit. Amen po ba? Pero bakit ho? Hindi ho totoo yun. Yan ang dapat nating pinaninindigan ngayon, kapatid. Dahil naglipa na ho ang panloloko ng kalaban ngayon. Sabi po ng Biblia, dito po sa talata po ng Mateo 24, maging matapang tayo sa mga palatandaan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila'y Kristo at marami silang ililigaw. Pastor, wag niyong titirahin ho yun kasi malaki pong religion po yun. Kaysa naman magalit sa akin ng Diyos. Prepared po ako dyan, kapatid. May nagsasabi po sa akin, napakinggan ko yung preaching mo. Direkta. Tinamaan yung pinapasukan mong institusyon. Opisyal ka pa naman doon. Mga kapatid, mahal ko po sila Mahal ko po lahat ng nakikinig paano kung tanggalin ka? Tanggalin na ako ng tao, wag lang akong tanggalin ng Diyos. Can we say amen? Mas natatakot po ako sa Diyos kaysa matakot po ako sa tao. So parang hindi pa naman po ako tinatanggal Ni-renew pa nga ho ako Bakit ho? I don't think masama ang pagsasabi ng katotohanan. Amen? Yun po yung totoo ngayon marami po akong mga kaibigan dito ka na lang sa amin. Bakit ho? Kasi naririto yung tamang pananampalataya. Meron tayong piyesta ng Diyos. Tinanong ko, ano ba yung piyesta ng Diyos? Nung dati naman kasama ninyo ako, wala naman yan. May kainan dito ng libre. At saka dito, sabi nilang ganon, libre lahat. Alam nyo, minsan nakaka-deceive yun, kapatid. Kaya nga sabi ho, maging mapagmatsyag. Kasi pag hindi nyo alam yung daan tungo sa kaligtasan, tama yung church nila. Ang Peace of Harvest, walang libreng dialysis. Etong church na ito, meron. So minus points na kagad tayo doon. Ang Peace of Harvest, walang libreng sakay. Ang church namin may libreng sakay. Yung church ng Peace of Harvest, walang libreng grocery. Yung church namin may libreng grocery. Sino ba naman ang ayaw ng lahat ibigay natin ng libre kung mayaman tayo? Amen po ba? Pero kahit na anong kabutihan ang gawin mo, uulitin ko lang po yung sabi ni Isaias, kahit ang aming mabubuting gawa ay kasing dumi lamang ng isang maruming basahan. Kahit libre dialysis po, ang pagkakaalam mo sa kaligtasan dahil gumagawa ka ng mabuti, zero po yun. Pero tayo Lord, nakabili po ako ng 100 trucks. 200 po yung nagastos ko. Hindi naman kalakihan yun compared naman sa libreng dialysis. Pero pinanalangin ko po, yun lang nakayanan po ng church namin. Pasok po yun sa rewarding natin. Hindi po tinitignan doon yung malalaking mga ginawa ninyo kasi do not be deceived, kapatid. Sabi po nung isa sa akin na mayroon tayong kasamahan, nandoon na Nandoon na ho. Dati sa likod umuupo yun medyo may kapansanan siya ng kaunti, Sabi niya kasi dito, pastor, libre pag-aaral. Dito po, pastor, libre po. Sabi kong ganun, alam ko, galing ako dyan Dito po, maganda ho yung boses ng aming pastor. Oo, magaling ho yun, nag-wish 101, di ba?
Magaling siya may-ari nun eh. Galing po ako doon, nung umalis po ako doon, mga kapatid, yun po mismo yung tao na pupunta sa bahay namin, kumakatok ho, at sabi sa akin, "Bet ba, aalis ka?" Hindi ko alam po, nung namatay yung kanilang leader, siya pala papalit po. Kaibigan ko rin ho yun eh. Pero hindi nakikita yung kapatid doon po sa mga mabubuting gawa. Pag ginawa po nila yun sana, no, yung free dialysis po, sa paniniwala na si Kristo lamang po'y niligtas tayo sa habag at grasya, pasok sa reward yun. Sayang kapatid eh. Yun nga yung sinasabi natin. Dapat, pastor, matapang kayo magsalita. Talagang haharapin ko po sila ng ganon. Dapat ganon din ho kayo. Huwag yung, magagaling yan, pastor, tameme na lang tayo. Hindi, harapin natin ng matapang. Bakit ho? Yung tamang kaligtasan tinuro sa atin ni Kristo. Alam niyo po yung tamang kaligtasan? Haharap kayo sa salamin. Ang salamin ho, makikita ninyo ang itsura ninyo. Halimbawa, marumi ho yung inyong muka. Pag humarap kayo sa salamin, makikita nyo po, puro blemish yung mukha ninyo. Hindi magsisinungaling ang salamin. Ang Bible sa isang Kristiyano ay salamin. Pag tinignan nyo yung Bible, madudurog ang puso nyo sa karumihan. Hindi yung pag tinignan nyo yung Bible, ay tumutupad kami rito eh. May pre-dialysis kami eh. Meron kaming libreng pakain, may libre kaming pag-aaral. Pagka ganun hong ginawa ninyo, self-righteousness po yan, diretso kayo sa impyerno. Kaya sana ho magliwanag ho, maging matapang tayo. Kapatid, hindi kayo maliligtas niyan. Ang unang pamantayan ng kaligtasan, tanggapin mo na makasalanan ka at wala kang magagawa, wala kang effort sa kaligtasan. Pagkilos ng Diyos ang kaligtasan. Can we say amen? Pag pinili ka ng Diyos at kinahabagan ka, maliligtas ka. Once po, sabi sa akin doon alam mo, pastor, o kapatid, brother nga pala tawag sa akin doon, mahalaga bautismo. Ang stand natin dyan, ang bautismo po ay pagsunod sa Diyos. Gagawin natin yan. Pero may isang instance po sa Biblia, hindi na bautismohan napunta sa langit. Sino po yon? Yung magnanakaw na kasama ni Kristo. Ang balik ho sa akin nun o sige, magpapako ka muna. Bakit ako magpapapako? Wala naman po akong ginawang pagnanakaw ho doon. Ang sinasabi ko lang ho, pag kinahabagan ka ng Diyos, kahit na ho ikaw ay prostitute, pwede kayong maligtas? Pag kinahabagan ka ng Diyos, kahit na ikaw magnanakaw, katulad ni Sakeo, pwede kang maligtas? Amen? Pag kinahabagan ka ng Diyos, kahit ikaw magnanakaw, pwede kang maligtas, katulad ho ng katabi ni Kristo. Kahit na ho pumapatol ka pa sa kapwa lalaki nyo po, pero na-realize mo mali, pinagsisihan nyo po, may buhay na walang hanggan. Matapang po tayo, magpakatibay po tayo. Wag ho yung tameme lang ako, pastor. Ay, malaking church yan. Tayo ho, maliit lang. Tahimik na lang tayo. Pag sina-challenge po yung pananampalataya natin, kaya mahalaga ho yung nagba-Bible studies. Huwag kayong mag-alala ho, naririto ho kami para turuan po kayo. Kahit na ho, kaharapin nyo yan, kapatid, hindi ho mananalo sa inyo yan. Bakit ho? Nasa atin yung katotohanan Ikatlo, tignan nyo po. Ito pa po yung talaga magpapakita sa atin na talagang mapagmatsyag. Ang mananampalataya ho, may kalakip na pagmamahal. Kaya yung pagdidibati po sa Biblia, hindi po pagmamahal yan. Alam niyo po kung bakit? Iyan na naman ho'y pagmamapuri sa sarili ho. Ano yung definition ni Pablo ho? Sabi po ng aklat ng unang Korinto 13:4-7, love is patient, love is kind. It does not envy, it is not boastful, it is not proud. It does not do good or evil to other people, ang sabi po. It is not self-seeking. It is not easily angered. Love does not delight in evil, but it rejoices in the truth. It always protects, it always trusts, it always hopes, and it always perseveres. Love is not proud. Ano ibig sabihin ng proud? Kami ang tama. Pag napatunayan ko na mali kayo, talo na kayo. Sa debate ho, hindi po pwede ang humility dyan. Kasi ang debate po ay nagpapakita kung sino ang magaling. Love is patient. Nasaan ba yung patient doon? Kung masabi ko ngayon na mali ka, talo ka na. Naalala ko yung dating leader namin, gano'n kabagsik ho Love is patient, love is kind. Hindi siya naiinggit, it is not envious.
It is not boastful, hindi mapagmapuri, hindi po mapagmataas. Kaya po, anumang iglesyang nakikipagdebate, galing po sa dyablo, kapatid. Ay, magagalit ho yung maraming mga churches sa akin. Kasi maraming church ngayon nabubuhay po sa pakikipagdebate. Pero mga kapatid, huwag niyo sabihin na hindi po tayo haharap. Pag dumating ho yung pagkakataon, ako po'y nananalangin sa Diyos, cornerin tayo one time, hindi natin kagustuhan, titindig at titindig ho ang pamunuan din ng church na ito. At hindi po ako natatakot, galing na ako sa kanila, alam ko na ho yung methods nila alam ko ho lahat yan. Pero kung sakali pong maiiwasan naman at hindi naman tayo makikipag-away, doon tayo sa tinuturo ng Diyos na ibigin natin ang ating kaaway, ipanalangin natin ang mga umaalimura sa atin. Napakaganda po ng sinasabi ng Biblia Ang pag-ibig po'y matyaga, ang pag-ibig po'y magandang kalooban, ang pag-ibig po'y hindi nagmamapuri, ang pag-ibig po'y hindi nagmamataas, ang pag-ibig po'y hindi nagtatago ng masamang tinapay po. It keeps no records of wrong. Example po niyan si Jose. Nakita niya si Maria, nabuntis. Hindi naman sila nagtatalik pa. Sinabi niya na lang po kay Maria, ganito na lang, tahimik na lang, maghiwalay na lang tayo. Pero hindi niya pinahiya. Mga kalalakihan ho rito, limbawa ho, kayo ho yung sinaktan ng babae talaga, pinagpalit kayo. Ma-exemplify po natin yung tinuturo po na yon. Hindi ho nagtatago ng masamang tinapay. It keeps no records of wrong. Na nung kayo ho'y hiniwalayan, ginawan kayo ng masama, yung mga masasamang binidyo ninyo, yung mga picture niyo, upload ninyo, sisiraan niyo yung tao, doon nasusukat ho yung pagiging Kristiyano natin. Paano niyo pa rin rerespetuhin yung tao na gumawa sa inyo ng masakit? Can we say amen? Yun ang tinuturo po sa banal na kasulatan ng Diyos. Kaya ho lahat ng gawain po natin, mapagmatsyag, tinitignan niya. Pero maingat ang Kristiyano. Pastor, lumalabas na tayo sa pag-ibig Bakit? Ano bang ginagawa natin? Kikipagdebate na tayo, Pastor. Tama ho yun. Pastor, lumalagpas na tayo sa pag-ibig Bakit ho? Naninisi na tayo Tinitignan na natin yung pagkakamali. It keeps no records of wrong. Pastor, masama na ginagawa natin, labas na tayo ng pag-ibig. Bakit ho? Ang yabang na natin as a church. Sinasabi na natin, milyon-milyon na miyembro natin. Ang mga tao po, lalong-lalo na mga politiko, hanggat hindi ho nagmamano, lumuluhod sa akin, ay walang pag-ibig po yung mga ganong church. Yung pong umakyat na sa ulo nila, yung kanilang katanyagan, na kung hindi dahil sa kanila, hindi mananalo mga politiko, makinig po kayo ngayon, mahal namin kayo. Sana ho bumaba kalooban ninyo. Kaya kayo nilagay sa kapangyarihan na yan, inalaw po ng Diyos, kasi mahal kayo ng Diyos. Huwag niyo po sasabihin, hindi gagana ang church pag wala yung pastor. Mahigit po 1 milyon ng bato. Dito po sa paligid ng Peace of Harvest, pwedeng pumili ang Diyos ng bato na magpipreach. No one is indispensable. Kaya hindi ko masasabi po na, hindi gagana ang Peace of Harvest pag wala si Pastor Archie. Pwede hong mag-grace dito kahit hindi ho nagtuturo ngayon. Pag pumasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos, makikita nyo po, pag tumayo ka rito, lahat ng taong makikinig sa inyo, mabibless. Bakit ho? Diyos ho nagtatalaga. Kaya yun ho ang natutunan ko lahat ho ng gagawin natin mapagmatsyag, maging maingat tayo, maging handa tayo, pero wag hong kakalimutan na ang lahat ng pag-iingat na ito, pagmamatsyag na ito, paghahanda na ito, nakabalot po sa pag-ibig at sa pagmamahal. Yun po yung wala, yung mga kulto, mga kapatid. Kaya ho yung mga malalaking kulto ngayon, mahilig sa debate, wala yung love doon Wala hong nagdebate na, sige, kayo ang tama, natalo kami. Wala hong ganon. Amen po ba? Pag nakipagdebate ho, kayo ang tama. Pero sa atin ho, hindi ho issue yan kapatid. Na pag sinabi po, talo na kayo, di wow, kayo na. Basta ako, kilala ko ang Diyos ko at alam ko ang pinaglilingkuran ko. Meron ho tayong mga kasamahan dyan sa likuran, hindi ho nag-church dito, ang sabi po sa church natin, bakit ang church nyo ang pangit ng pangalan? Sabi po sa atin ganun. Peace of Harvest Christian Ministry. Sa amin, maganda. Sabi ko, ano bang pangalan ng church nyo? Kingdom of Jesus Christ. KOJC. Sino ho ang pinuno ninyo? Walang iba po, kundi po si Anointed Son of God. Si ACQ. Kilala nyo ho yun. Tingnan nyo po yung spirit,
Nung narinig ko yung Kingdom of Jesus Christ, naisip ko, ay praise God, meron ding isang church dito nagpapahayag. Pero nung narinig nila yung Peace of Harvest, ang pangit ng pangalan ng church ninyo. Makikita nyo po kagad yung bunga ho eh. Pero naging aware ako kasi handa po tayo. Sabi ko, Kingdom of Jesus Christ. Mga kapatid, huwag niyong tatawagin ng Kingdom of Jesus Christ. Sabihin niyo lang, Kingdom of Apollo, Iglesia ni Manhal. Huwag niyong tatawagin ho ng, kasi may totoo pong Church of Christ, may totoo pong Kingdom of Jesus Christ. In-associate sa kanila, pero ito ho, diretsahan kong sinasabi po, nakita niyo po yung mga pagkakamali ng leaders na yan. Bilang pangwakas, tignan niyo po, ano ho, tinuturuan po tayo dito po sa ating pangwakas, ano ho, maging handa po tayo. Ang isang Kristiyano po, alam niya po yung palatandaan. Naalala ko po ang sabi ni Kristo doon po sa Lucas 12:29. Ano po ang sabi po ng Lucas 21:29 mga kapatid? Ano? In Luke chapter 21 verse 29. Pagmatyagan ninyo ang puno ng igos at ang lahat ng mga halaman. Kapag lumago na ang kanilang mga dahon, alam ninyo na malapit na ang tag-araw. May palatandaan ho eh. Ito na nga sinabi ho natin. Kaya po sa Mateo 24:42, kaya maging handa kayo dahil hindi niyo alam kung kailan po darating ang inyong Panginoon. Let us be prepared mga kapatid. Baka po bukas makalawa, hindi ko na kayo makausap. Tanging Diyos lamang po ang nakakaalam po. Every time I sleep and every time I pray, Lord, kunin mo man ako ngayong gabi, handa po ako na makipagharap at makipagsama po sa lahat ng inyong mga hinirang. Tayo po lahat ay tumayo. Praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating dakilang Ama. Thank you, Lord. Maraming salamat po, dakilat mapagpalang Panginoon, sa amin pong pagmamatsyag ngayon, kabahagi ng pagiging masigasig ng isang mananampalataya. Hayag po, Panginoong Ama, ang pagkilos po ng kalaban. Panginoong Diyos, sa mga usapin, sa opisina, sa mga paaralan, maging sa amin po mga kapitbahay, pinakakatipo ng dyablo ang aming mga dila upang kami po'y makapagsabi po ng mga chismis, ng mga masasamang pananalita. Instead po, sinabi nyo sa Biblia, magbigay po kami ng pasasalamat sa lahat ng pagkakataon sapagkat yun po ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Whenever, Panginoong Ama, kami po'y kumakain, hayag na hayag po ang lahat po ng mga ginagawa pong kasangkapan ng kalaban upang pahinain ang aming kalusugan. Lalo tigit po, Panginoong Diyos, ang mga kinakain po namin at walang pagpipigil po sa lahat ng aming mga iniinom. Kaya po naglipa na ang maraming sakit, ang diabetes, ang sakit sa puso, ang mga cancer. Kasi kami po, Panginoon, hindi aware. Ang sabi niyo po, Panginoong Diyos, maging mapagmatyag at maging handa kami sapagkat ang dyablo po, Panginoong Diyos, na aming kaaway ay patuloy na umaatungal na katulad ng leon. Hinahanap niya po ang pwede niyang mabitag at hinahanap niya po ang lahat ng kanyang masisila. Maging sa social media, maging aware kami, Panginoong Ama, kung anong pinopost namin, Panginoong Diyos, baka ito po'y hindi na bahagi ng inyong kalooban. Maski po sa aming relasyon, baka po may lumalapit sa amin, hindi namin asawa, hindi namin kamag-anak, pero Panginoon, maaaring mabuo po ang isang hindi magandang relasyon. Panginoon, ipakita niyo po ang kasalanan po ni Haring David na nung panahon pong tinignan niya po ang kahubaran po nito pong si Bathsheba, nagsimula ang pangangalo niya sa pamagitan ng pagtingin. O kaya, Panginoong Diyos, meron po kaming napakinggan na hindi maganda. Kontrolin mo ang tenga namin dahil kung minsan kating-kati ang tenga namin na lalabas sa aming dila ang mga balita na hindi na po dapat malaman pa ng mga kapatiran. Kaya ang lahat ng ito'y pinapakita ninyo hayag. Sa mga huling araw po, Lord, ang mga tao po'y magiging maibigin sa salapi. Panginoong Diyos, tulungan niyo po kami na wag po kaming maging swail sa aming mga magulang. Na patuloy po, Lord, maging mababa ang aming mga kalooban at patuloy po na bigkisin po ang lahat ng mga paghahanda na ito sa pamagitan po ng pag-ibig. Wala na pong hihigit sa pag-ibig. Sabi po ng unang Pedro 4:8, Panginoong Ama, love covers a multitude of sins. Kahit na po may nakagawa sa amin ng masama o kahit na po meron po sa aming nakaargabyado, pag umiral ang pag-ibig, Panginoon, natatabunan po ang lahat ng mga nagawang kasalanan na ito. In such a way, Panginoon, ang pag-ibig mo ang siyang nagtatakip po sa lahat ng aming karumihan, sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, sa lahat ng aming nagawa pong katampalasanan. The moment ho na pumatak yung dugo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, sinabi niyo, Panginoon Diyos, in Hebrews 9:22, kung hindi po pumatak ang dugo ni Jesus, hindi kami mapapatawad sa lahat ng amin pong nagawang pagkakasala. Bakit pumatak ang dugo ninyo?
sapagkat umiral ang pag-ibig ng Diyos. Gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa katauhan na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak. Na kung sino mang manalig po, kahit na sino pong manampalataya kay Jesus, makasalanan, marumi, o anuman pong nagawa pong mga pagsalangsang, Panginoong Diyos, as far as the east is from the west, so far has you covered and cleansed of all our iniquities. Panginoon, maraming salamat po. Gawin niyo po kaming lahat na isang mapagmatyag na mananampalataya. Ito po ang aming samot dalangin sa banal na pangalan ni Hesukristo. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Praise God. Hello. Para po sa ating tithes and offering, ihanda po natin ang ating mga kaloob at tayo po ay manalangin. Heavenly Father God, we praise you and we thank you, O Lord, for all these blessings na patuloy niyo pinagkakaloob sa aming mga buhay. Salamat, O Lord, sa aming mga pinagkukunan, sa aming mga trabaho, sa aming mga negosyo, sa pang-araw-araw, O Lord, ng pagkukuhanan po namin ng aming mga daily needs. We thank you, Father, for all these blessings and provisions. Nawa, Panginoon, na ang kaloob na ito ay maging magamit ng maayos sa iyong banal na gawain at marami pa po kaming magamit as a channel of blessings for all these offerings and tithes. At dalangin naman namin sa lahat ng mga naghahanap ng kanilang mapagkukunan. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng inyong mga blessings ng trabaho, blessings ng mga negosyo, blessings, Lord God, ng mga resources na upang sa gayon maging channel of blessings din po sila sa aming bahay-sambahan. At muli, Ama, sa inyo po lahat ng papurit pagsamba. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Nagpapasalamat sa pagpapala. Nagpapasalamat sa biyaya. Nagpapasalamat sa pagpapala. Nagpapasalamat sa biyaya. Narito ang Aming mga puso, lubos na tumatanggap sa iyo. Narito ang aming mga buhay, tanging sa iyo nananalig. Puno ng pag-asa, sa inyo naniniwala. Kayo'y tapat at di nagbabago. Nagpapasalamat sa pagpapala. Nagpapasalamat sa biyaya. Nagpapasalamat sa pagpapala. Nagpapasalamat sa biyaya. Para po sa mga diriwang na kanilang birthdays and anniversaries, October 14, Brother Christian Radovan. And same day din po, October 14, Brother Daryl Soriano. October 17, Brother Daryl Mendoza. Sige po, sa lahat po ng mga natawag po ng kanilang mga birthdays, dito po tayo sa harap upang mapag-pray po tayo.
Samahan niyo po ako sa panalangin sa ating kapatid. We thank you, O Lord, sa buhay po ng aming kapatid, O Lord, na nasa harapan. We thank you, Lord, sa panibagong taon na ipagkakaloob niyo po sa kanyang buhay. May we pray, Lord God, na punong-puno po ng pagpapala ang panibagong taon na ibibigay niyo po sa kanya mabuting kalusugan at maayos po na pamilya at marami pa pong mga blessings sa kanyang school at sa kanya pong mga gagawin sa kanyang buhay. May you bless the works of his hands at patuloy po siya na lumakad na sang-ayon po sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin na may pagpapasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Happy birthday po. Okay, para po for next Sunday, ito po ang ating announcement for presider, Attorney Marlene Resos. Sa ating tithes and offering, Attorney Marlene Resos. At ang flower bringer po ay ang Carriaga family. Okay, we have our evangelism, the tracts giving po on October 31st. So si Pastor po yung magsasabi ng other details on that later. At for Jesus Reigns naman po, November 30, 2024, magpatala lang po tayo sa ating mga kabataan kung gusto nyo pong sumama at makiisa sa ating gawain na yan. Youth Fellowship naman po, every third Sunday of the month, 12 p.m. to 2 p.m. dito po sa ating conference room. Ang Bible study naman po ay every Wednesday, 7 o'clock in the evening via our Facebook page. And our prayer meeting po ay everyday po yan. So we have 2 sessions. Sa umaga po, 5 a.m. to 6 a.m. At sa gabi naman po, every Friday, Saturday, and Monday, 8 p.m. to 9 p.m. Sige po, kung wala na po, tawagin ko na po si Pastor RJ for the closing prayer and benediction. Thank you, Lord, sa buhay ni Jean. At tayo po ay patuloy na mag-distribute po ng tracts. Lahat po po ng tracts, ayan po for evangelism natin, ano ho. At pwede nyo na pong dalhin po yan by next Sunday, pagpe-pray natin dito. So medyo marami-rami na rin po yung mga nakuha natin. Tapos yung mga pupunta po sa sementeryo, pwede po kayo na kumuha niyan by next Sunday po. Dahil ipagpe-pray po natin, huwag tayo masasaktan, sabi nga ho, maging handa. Makikita nyo po kung minsan dyan, based on my experience, pagbigay nyo punit. Pagbigay nyo, diretso po sa basurahan. Pero yan pong trucks na yan ang hahatol sa kanila pagdating po ng panahon. Kaya pag tinatouch po ni Lord yung heart ninyo, Pastor, pwede po ako magbigay ng 100. Pero tiyakin nyo lamang po na sana po ma-distribute po dun sa simenteryo. Kasi sayang lang mo pag kinuha, tapos nilagay lang sa bahay. Ready for distribution po yan. Wala kayong sasabihin ho dyan, kundi magpe-pray po tayo. And after that, pag halimbawa nandun po kayo sa pintuan ng sementeryo, maubos nyo lang yung 100, okay na po yon. And then also po, yung Jesus Reigns natin, yung susunod natin po, para po sa kabatiran ng lahat, nagbigay ng specific po na place sa Rizal Memorial Stadium po. Doon po gaganapin. Ano ho? At meron naman po yan na mga upuan at pwede naman ho tayo, kung makaabot po tayo ng 20 or 30 po, makapag-rent po tayo ng sarili nating sasakyan. So far po, mga 20 plus na po yata at mukha pong magre-renta na rin po tayo. Pero November 30 pa naman po yan, please, pakilagay nyo po sa talaan, sa labas po, baka po gusto nyo pong sumama. Kasi masaya ho yan, may mga baon tayo dyan, meron tayong mga kantahan dyan, almost whole day yan. Hindi naman pala siya katulad nung sa Luneta dati kasi direct hit po no? So tayo po dyan po sa loob. Kung gusto nyo pong umorder ng mga t-shirts ninyo, no ho? Kay Crisel, pwede tayo pong kausapin nyo po si Crisel at pwede ho makapag-order tayo at makakuha po. Depende po sa sizes natin. Ano ho? So, hindi naman yata lalagpas ng 120, 150 po yung halaga ng t-shirt. Kasi po, iisa lang yung t-shirt na isusuot natin dyan, hindi po yung Peace of Harvest, hindi po JIL, hindi po yung CCF. Ang isusuot lang ho natin dyan,
yung pong Jesus reigns. Amen po ba? So wala tayong distinction yan. Puro Kristiyano ho yung narariyan. So yun lamang po, tayo po lahat ay tumayo at tanggapin po natin ang pagbabasbas ng ating dakilang Ama. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka, pasalamatan ka po sa umagang ito. Patuloy naming inihiling, Panginoong Ama, na panandali ang maghihiwa-hiwalay po ang mga hinirang po ninyo. Patuloy, Lord, ihanda nyo po, maging matsyag po kami. Discerning spirit po ang kailangan namin ngayon. Naglipa na po talaga, Lord, ang mga kalaban sa mata namin, sa tenga namin, sa dila namin, sa mga palabas, sa mga tinitignan sa social media. Lahat po, Panginoon, maski nilalakaran namin at mga pinupuntahan naming lugar, naroroon po ngayon ang kapangyarihan ng kalaban, Panginoon. Pero hindi mo kami pababayaan, sabi ng Bible, greater is He who is in me than he who is in the world. Give us discerning spirit, Panginoong Ama, para pag nakita pa lang namin po ang paggalaw ng kalaban, i-rebuke namin, lalayo kami, at patuloy, Panginoong Diyos. Sabi nga po ni Pedro kanina, Lord, maging mapagmatyag po kami, maging mapagbantay po kami. Ama naming makapangyarihan, sa pamagitan ng kapangyarihan po ng Ama naming nasa langit, at gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus. Ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, binabasbasan ko po, Panginoong Diyos, ang lahat ng mga hinirang mo, gaya po ng pagbabasbas ni Moses. Bibitawan ko po ang lahat ng blessings na ito, Panginoon, sa lahat po ng mga kapatiran ng Peace of Harvest Christian Ministry. Pagpalainawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabaganawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At gayon din po ang binibitawan ko po na patuloy na pangako ni David para po sa lahat ng mga hinirang na mga Israel. That surely goodness and love will follow us all the days of our life, and we will dwell into the mighty place, Lord. Maraming salamat. Ang pinakamataas na papurit pagdakila ay tanging sa iyo lamang po. Sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Amen. Naway tayo po ay pinagpala sa aral at salita ng Diyos na ipinagdala sa ating ngayong araw. Bago po tayo pansamantalang mag-iwahiwalay, tayo po muli ay umawit at magpuri sa Diyos lamang ang papuri. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, Sa Diyos ang papuri. sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Papuri. Karapat-dapat na purihin at sambahin, luwalhatiin, dakilain ang Panginoon natin. Sabihin natin, Hallelujah! 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 Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Papuri sa Diyos! Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Papuri! Yes, Lord! Iniaalay! Iniaalay, pasasalamat na walang humpay, pagkat biniyayaan ng kaligtasan at tagumpay. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Papuri. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magkita-kita po muli sa susunod na linggo. God bless us all. Purihin ka, purihin ka, walang ibang pupurihin, walang ibang pupurihin, walang ibang pupurihin, walang ibang pupurihin. Ikaw lang ang pupurihin, ikaw lang ang pupurihin. Tanging ikaw, tanging ikaw, tanging ikaw. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Sa Diyos, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Papuri sa Diyos, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Papuri. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless us all.